Tuloy po tayo sa mga balita. Inaasahang makakakuha ng refund ang mga TNVS driver na pumapasan umano sa 20% diskwento sa pasahihuyan ng mga senior citizen, mga estudyante at mga PWD. Ang aksyon na ito ng LTFRB ay sa gitna na rin po ng pagkwestiyon at naging pahayag ng ilang mga mambabatas na hindi patas ang ganitong sistema para sa mga tsuper. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean? Alex, sa unang araw nga ng Pebrero ay posibleng matanggap na ng mga drivers ng mga TNVS ang refund mula dun sa kanilang mga umunay ipinang-abono para sa diskwento sa mga PWD, mga senior citizens at mga estudyante. Sabi ng LTFRB, sinisimula na ngayon ang pagbalangkas kung paano ang hatian sa pagbibigay ng refund. Simula sa Pebrero, posibleng ipatupad na ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang refund sa mga drivers ng mga transportation network company na pumasan sa 20% discount na ibinigay sa pasahe ng mga senior citizens, mga estudyante at PWDs. Una nang nadiskubre sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services na mga tsoper ang pumapasan sa discount. Pero ang problema, iniiwasan nilang mag-book ng mga estudyante at senior citizens para hindi makapagbigay ng diskwento dahilan kaya nagreklamo ang mga pasahero. Apps lang naman sila, kami ang nagdadrive. Kung partner nyo kami ang nagmamaneho ng sasakyan, sa amin ang gas, sa amin ang maintenance. So, kung ako'y nakikilabas lang dyan na parang taxi, nagbaboundary ako 1, 2, 1, 3. So, wala nang natitira. So, sa amin po, kung talagang sinasabi ninyo na kami ay inyo pong partner, hindi nyo kami papatayin. Sabi ni Senador Raffy Tulfo na chairman ng komite, hindi patas ang ganitong sistema dahil kawawa ang mga tsoper at mga pasahero. Now, since hindi sumunod itong Grab, halimbawa, at yung iba pang TNCO owners, na charge pala 100% halimbawa sa Grab, yung discount sa kanilang mga rider, at yung iba may sharing nga pero hindi naman talaga nasusunod kung ano nakalagay sa LTFRB memorandum circular, don't they deserve refund? Especially itong mga taga-Grab na mga drivers. Ayon sa LTFRB, nagsagawa na sila ng pagdinig hinggil dito kung saan ipinatawag ang mga stakeholders at nagkasundong bumuo ng bagong memorandum circular hinggil dito. Sa binabalangkas na kautusan, aatasan ang mga TNC at mga operator o may-ari ng sasakyan na mag-absorb o sumagot sa discount. Binabalangkas pa sa ngayon ang magiging hatian sa pagsagot sa diskwento. By February 1, we will be issuing a memorandum that would detail there kung ano po yung hatian doon sa 20% discount. Pag yung operator is yun din a driver ng sarili niyang sasakyan, then definitely because he is an operator po, siya po ang mag-handle nung discount on the part of the operator. Bukod dyan, nirerepaso na rin ng LTFRB ang surge fee na inirereklamong nagpapataas ng pamasahe sa TNVS at bumabalangkas ng formula kung paano ito paghahatian ng TNC at ng driver. Sa ngayon, 80% umano ng surge fee ay napupunta sa mga drivers habang 20% ay para sa TNC na nagmamantini umano ng IT system at nagbabayad ng insurance at benefits ng kanilang mga drivers. Yung refund po na humingi na po kami ng listahan sa mga TNC operators. And right now ho, after looking into it po, we will record them either a refund or i-credit po pag ginamit po nila yung applications. Alex, tiniyak ng LTFRB na pinakikinggan nila ang reklamo ng lahat ng mga commuters. Gumagawa raw sila ng paraan para maging magaan ang sitwasyon para sa mga pasahero at sa lahat ng mga tsuper para matulungan ang bawat isa, Alex. Okay, Mean, para maintindihan ng mga TNVS driver, no, na maganda kasi pakinggan pag sinabi mong refund, no? Ano ba to? Retroactive ba to? Sa tagal na nilang namamasada,
sila palang pumapasan doon sa 20% discount. Ano yun? Mababawi nila sa tagal nilang ginagawa to? Alex, hindi, meron lang a certain amount, parang aabot sa 4 to 6 million yung maaring i-refund dun sa mga drivers base dun sa kanilang ibinigay na diskwento. Pero titignan pa yan, Alex, dun sa kanilang, sa mga TNVS, di ba, merong mga booking apps. Titignan pa yan kung sino sa mga drivers yung nagbigay ng discount dahil yung iba nga tinatanggihan yung mga pasahero. Dun ibabase kung magkano yung matatanggap na refund ng mga drivers. So, ibig sabihin ng may backtracking silang gagawin, parang ganon? Tama ka, Alex. Posibleng tumagal lang daw nung 6 months yung coverage ng kanilang pagbibigay ng refund. Okay, isa pa. Dahil nga, may mga pasahero tulad ko, kapag magandang serbisyo ng tsuper, nagbibigay ako ng tip, ha? Saan ba napupunta yung tip? Sa driver ba o sa mismong, sa Grab ba yan o Joyride? Madalas kasi, Alex, sa mga TNVS, hindi na kinukuha yung sukle, lalo na kung ang ibinayad mo cash, yan ay automatic na mapupunta sa mga drivers. Paano kung merong iba na sa app, ha? Kunyari, how's the performance? Alex, hindi tayo sigurado dyan kung lahat ay napupunta sa mga drivers. Pero sabi kanina nung mga TNVS, ang mga sobrang nakokolekta ay ibinabalik naman daw nila sa pamamagitan ng iba't ibang mga benepisyo doon sa kanilang mga drivers. Okay, maraming salamat sa iyo, Mean Corbera. Mata natin sa Senado. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.